Hello, hello mga mare. So ayan na ano na naman yung yung sasakyan ko. So yung battery na naman siya, hindi na naman siya nag-ano. Yan na nga ba yung sinasabi ko sa asawa ko. Sige siya kasi kakatanggal ng battery. Kakahiram ng battery ng sasakyan. So na-stuck siya ng ilang buwan. Kaya ayun ngayon lang na anuhan ng battery. Tapos humiram kami ng battery. Ah, ngayon lang na naman ulit umandar. Ewan ko ba. So, yung isa naman na battery na naman ang ano. So, ang tigas talaga ng ulo ng asawa ko. So, hindi siya masabihan ng isang beses. Sabi ko nga sa kanya, may pambili ng manok, pero walang pambili ng battery. Ayan, ito lang naman ang ginagawa ko dito buong maghapon, mga mare. Paikot-ikot lang ako. Usually naman, pag ginagawa ko pag magigising ako ng umaga. So, yung bunso lang kasi yung inaasikaso ko rito. Wala siyang pasok ng Monday at saka Tuesday. So, nag-start na yung pasok niya ng Wednesday to Friday. Kaya ayan medyo marami yung time kong manood ng C-drama, Chinese drama. So, ayan, lagi na lang ako maghapon nakaupo. Walang magawa kundi ang manood sa cellphone. So, pasensya na kayo sa itsura ko. Medyo allergic kasi ako mga mare sa mga sa mukha. So, once kasi na naglalagay ako ng mga makeup sa mukha o kaya kahit na anong lipstick mga mare, once na naglagay ako ng lipstick sa aking labi. So, yung lalamunan ko, yung laway ko as in parang nagda-dry na yung bunganga ko. Tapos pag naglagay naman ako ng makeup sa aking mukha, parang hinihila na ako ng antok. Ayan nga mga mare, minsan na pag yung binibili kong mga makeup ko, kailangan ko mag-makeup lalabas. Ano lang naman na face powder o kaya yung anong tawag nito, yung Johnson ba, 'di ba, pang baby, may mga pang so yun ang mga binibili ko. Kailangan talaga mga mari, walang masyadong kung hindi pag nakabili ako ng matatapang na mga mari, as in asahan mo talaga panay ang hikab ako ng hikab na niya na. So, hindi ko na maiwasan. So, ito na lang ang ginagawa ko maghapon. Kung ano na lang yung makikita kong gagawin dyan. Saka ko pa yan gagawin after na magsawa ako ng kapapanood ng C-drama. So, ito lang kasi mga mara ang ginagawa ko. Lalo na yung mga anak ko nga nandun lahat sa Manila. Yung apat. Yung bunso na lang kasi yung nandito. Nagiging na sila. Sabi ko nga sa kanila, kailangan na matuto sila magluto, huwag sila bili ng pagkain sa labas para hindi sila masanay na kumain sa pagkain sa labas. So, ayan naman, kaso minsan ka nga kasi, lalo na pag nagmamadali sila, wala silang time na magluto. So, sa labas na talaga sila usually kumakain. So, ayan mga mare, maglipit-lipit muna tayo kung hindi na ilang araw na yan na nakatiwangwang dyan sa ako palang aasikasuhin. Ngayon ko palang talaga aasikasuhin. Kasi nga mga mare, yung drawer ng anak ko, panay halongkat lang. Hindi siya marunong talaga ng kanyang Sabi ko nga, pag kinalat mo yung damit, iligpit mo. Kung hindi, dyan lang yan sa labas, may stock. So, minsan tinatamad ako mag ng damit niya. Eh, pag nainis na talaga ako, sabi ko, sige, ikaw na malang magluto, ako magliligpit. Kaso wala pa rin mga mare. Iba talaga pag lalaki. Hello mga mare. So, ayan, tinanggal ko yung tali ko sa buhok. Ewan ko, yun lang nawala kung saan ko na ba nailapag. Ayan, mga mare.
andito lang ako sa sulok ng aming bahay. Walang masyadong ginagawa. So, ayan, kasi yung bunso na lang yung nandito, kaya yan ang inaasikaso ko. Iniisip ko nga kung anong magandang negosyo, ano ang gagawin ko pag nag-college na yung bunso ko. So, for sure kasi pag nag-college na siya, wala na akong masyadong kundi dito na lang. Kagaya ngayon, nandito lang ako sa loob ng bahay. Nakaupo maghapon, nag-aantay ng oras, ng maggabi, at saka magluluto, umaga, kapag may pasok, magluluto. Yun pang ginagawa ko pag may pasok yung So, pag wala namang pasok, maghapon naman nasa labas yung anak ko. Ayan, dito na ako. So, wala naman akong maliit na bata na inaasikaso. So, for me kasi ay parang parang hindi ko na feel kasi mag-alaga ng mga bata. Siguro kung ewan lang, pero wag naman na. Pero hindi ko na kasi feel yung 5 kasi sila mga mare. So, yung bunso kasi nung nag-abroad kasi ako, 5 years old, magpo-5 kasi siya nung nag-flight ako. Then, after ilang years din ako, 6 years. 6 years din ako sa ibang bansa. Kaya, ayan, tapos nag-for good na ako. 6 years lang naman. Sabi ng asawa ko, mag-for good na nga lang ako. So, pinagpipili ko kung magka-Canada ako, mag-for good. So, pinili ko naman mag-for good. Kaya, sakto na nag-for good ako, mamari, nag-pandemic. Pumasok. So, October yata, yung last contract ko. October 19. So, nag-flight na ako ng 19 ata o 20. Basta yung last na contract ko doon. Tapos, mag-December, medyo nababalita na yung COVID, about sa COVID. Tapos yung January, tapos February, ayun na nga, pumutok na nga yung pandemic. Tapos biglang umuwi yung anak ko from Baguio. So, bigla siyang So, buti nila, sakto talaga na nag-for good ako. Kasi kung hindi ako nag-for good, so, thank God na nag-for good talaga ako. Kasi yung mga anak ko nga. Tapos kasagsagan nun sa Hong Kong yung rally. Tapos yun, nag-for good ako. Sakto lang talaga. I cannot imagine kung hindi ako nag-for good. Tapos nasa Hong Kong pa ako kung hindi ako nag-for good. Tapos nag-pandemic. Ilang years din yung pandemic na So after 2 years, 3, papasok ng 2.5, saka lang medyo nagluwang-luwang. So, di ba, imagine nyo yun. Tapos yung mga anak ko, di ba? Kaya yung mga mare, talagang thankfully talagang nag-for good ako. Bago pumasok yung pandemic. So, October, November, December, January, February. After 4 months na, ayan, biglang pumutok yung pandemic ka. Tapos nag-lockdown na ata. I'm not sure kung February o March yung nag-lockdown. Parang February around something, 15 ata o 20. Parang ganun. Ay. Tapos ayan. Tapos sa kami lumipat nung medyo nagpapasok na sila ng Manila. Saka kami lumuwas. Then, ito na, nag-decide na kami pumunta rito ng Masbate. Kasi yung anak kong si Pau Pau, gusto nga niya dito sa Masbate tumira. Ay, ayan, sinundan ko. Ayaw ko kasi maghiwa-hiwalay yung mga anak ko. Tapos kami nandun, tapos yung isa nandito. Ayaw ko ng ganun. Kaya ayun, sumunod kami. No choice talaga, sumunod kami. Kaya dito na kami dito na kami nag-for good. Ay, naku, mamari. Talaga pag lalaki ang anak mo, grabe. Hindi mo man lang mautusan maglinis ng kanyang kwarto. Mamaya, masisermonan ko na naman talaga siya mamaya. Lagi ko sinasabihan na pag yung kalat niya, ay nako. Puro lalaki kasi yung anak ko. Tapos isang babae. 4 na lalaki, isang babae. Maglilinis ako kasi time check maghapon na kasi. Tapos, 2 lang naman kami mag-i-steam ako ng steam fish. Steam. Abuti na lang nagustuhan naman nila yung steam. So, natutunan ko yung pag-i-steam nung andun ako sa Hong Kong. So, ayan nga, ginagawa ko. Nag-i-steam ako ng isda. Masarap naman siya. Steam.
Kasi ano siya, para siyang, basta pag alam mo mag-steam, masarap, depende sa ano sa isda. So, doon kasi sa Hong Kong mamare, pag once na nag-steam ka kasi ng isda, kailangan bilhin mo ng buhay. Buhay siya. Tapos saka mo siya ipalinis. Hindi uso kasi na bibili ka ng isda doon na hindi buhay. Pati nga yung pagbili ko ng alimango. So, lagi ako pinapabili ni babae ng alimango. Once a week ka. Kailangan buhay siya. Talaga. Mas mahal kasi ang buhay. Tapos, pag hipon, kailangan buhay din yung hipon. So, yung last na employer ko kasi, gusto nila kasi laging fresh. Yung buhay ba? Ayaw nila ng, ng hindi buhay kasi yung lasa daw iba. So, ayan mamare, maglilinis muna ako ngayon. Ngayon lang kasi ako nakapag-vlog. So, mostly kasi naglalaro lang ako sa cellphone, nanonood. Ayan, walang ginagawa. Parang tinamad kasi ako mag-upload na mag-upload. So, try ko ulit mag-upload. Pag mula nga nung bumagyo talaga, tinamad ako. So, medyo natenga tayo ng ilang months ba? 4 months ata. So, pa-isa-isa lang yung upload ko. Ito try natin. Pa-isa-isa kada week. Or try natin pag sinipag once a day. Kasi dati mag-upload ako 2 beses sa isang araw, 3. Ayan. Bye-bye.